Mahiwagang alamat ni Papa Carlo! Ang alamat ng pusang iring! Okay, ang alamat na ito ay ikukwento natin. Paliwanag natin kung paano nga ba nagsimula ang pusa. Paano sila napadpad sa mundong ito. Kumbaga, siguro itong pusa na to, nanggaling sa ibang planeta, sinasabi niya na masyado na akong malakas sa mundong ito. Parang kilala ko yung galing sa ibang planeta na yan. Galing. Sinasabi niya na may video na-videoan yan, Papa Jepoy, nung pagpunta niya dito sa ating mundo. Napin ko lang yung clips. Eto. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. Wala na akong makakalaban dito. Mundo ng mga halimaw. Grabe, lakas. Parang si virus yan Si virus. Masyado na akong malakas. Okay, so paano nagsimula ang pusa? Ang pusa ay matagal nang. Oo naman. Di ba meron pa nga yan sa pag manood ka ng mga documentary sa ancient Egypt. Gusto ko rin makapunta dyan. Di ba may mga pyramid? Di ba meron din doon yung estatwa ng Sphinx? Di ba pusa yun? Pusa. Matagal na. Matagal na At panahon. matagal ng panahon na sila ay sinasamba. Ang tanong ay, saan nagmula ito? Sige, kwento. Eto, noong unang panahon, Papa Jepoy, sa kalangitan, ang mga Diyos ay nilikha ang iba't ibang mga nilalang upang tumulong sa pagpapanatili ng balanse at kaayusan sa kanilang kaharian. Tama. Kumbaga, lahat ng mga creatures, lahat ng gawa ng Diyos ay mayroong purpose yan. Oo. So, ayun na. Upang tumulong itong nilalang na ito sa pagpapanatili ng balanse at kaayusan sa kanilang kaharian. Isa sa mga nilalang na ito ay ang pusa na ginawa mula sa malambot na ulap at sinadyang maging tahimik ngunit alerto. Ang mga pusa sa simula ay ginawa upang magbantay ng mga lihim ng langit at panatilihing. Magbantay ng mga lihim ng langit at panatilihing ligtas ang mga banal na halaman mula sa mga malilikot na hayop. Yun pala purpose niya. Ang unang pusa ay nilikha na may matalim na pandama. Matalas ang paningin, mabilis ang galaw at tahimik na nakakapaglakad ng walang nakakaramdam. Kumbaga sa jet to Papa, parang stealth. Hindi mo siya mapapansin. Parang siya ninja moves. Kabaliktaran siya ng aso, no? Yung aso maingay, kahol ng kahol, maingay humakbang. Itong pusa, kabaliktaran, tahimik. Hindi mo yung pala, mapapansin. siya ang tagatago ng sikreto. Tama. Pansinin mo, akala ko yung mga ahas mas mabilis. Pero pag in-slow mo, yung pusa. Nakita mo yun? Hindi natuklaw. Pinapanood ko yan yung tutuklawin yung pusa. Alam mo yung pag nagda-dodge, grabe no? Parang boxer na hindi mo matamaan ang bilis Sasampalin lang niya Pak, konting ilag, pak, sasampalin yung yung ahas. So, ayun Papa Jepoy. Siya ay nilalang na puno ng kagandahan na may mahahabang balahibo at malalambot na paa. At paano nga napunta ito sa ating mundo? Sa bubong. Sa bubong daw galing, sabi ni Drew. Parang magnanakaw doon sa bubong. Paano napunta itong mga pusa sa mundo natin? Magandang umaga sa inyo. Good luck po. Maraming salamat. Nakikinig sila. Father Pekson.
at Father Virgil. Bakit may ganyan ka sa ulo? Teka lang na, binabati ko si Father. Bigla ka naging kamukha ni San Sebastian. Ha? Ano yan? Papa Jepoy, ano yan? Mukha kang taga ano ha? Filter yan? Bakit ganyan yung mukha ko ano? Filter. Tagilid ka unti. Hindi. Yung ganun ka. Yung ganun ka. Yan. Ano nangyari? Sige, kwento. Paano sila napadpad dito? Paano napadpad sa ating mundo? Subalit, isang araw, Papa Jepoy, nagkamali ang unang pusa sa kanyang pagiging mapagmataas dahil sa kanyang husay at kagandahan. Kumbaga, yumabang pala ito. Siya ay nagtangkang magpunta sa lugar ng mga tao nang walang pahintulot ng mga Diyos. Kumbaga, tumawid. May barrier pala ito. Sa halip na manatili sa langit bilang tagabantay ng kapayapaan, siya ay bumaba sa lupa. Okay. At dahil dito siya ay pinarusahan ng mga Diyos. Ang dami nanonood. Anong itsura pa? Ewan ko dito sa hype na to eh. Anong itsura na papakala? Bakit niya mukha ka daw pabo? Tama na ako. Game. Ano nangyari yan? So, ayun, Papa Jepoy. Siya ay hindi nagpaalam. Kumbaga, siguro sumubok. Imbis na magbantay doon sa kalangitan, pinagpipilitan niyang makapunta sa lupa. Ayun, Papa Jepoy. Pinarusahan ng mga Diyos at tuluyang ipinadala na sa mundo ng mga tao na naging sanhi ng kanyang permanenteng pamamalagi dito. Pati ako nanonood sa live, natatawa ako sa Rose, sa mga bulaklak na Filter yan, filter. Pati ako natatawa. Nang bumaba ang unang pusa sa mundo, siya ay natagpuan ng isang mabait na pamilya. Sa una, nagtataka ang pamilya kung anong klaseng hayop siya. Ngunit dahil sa kanyang lambing at ganda, siya ay inalagaan nila mula sa pagiging nilalang ng langit. Natuto ang pusa na mahalin ng mga tao at sa kalaunan naging mahalaga siyang kasama ng mga tao sa kanilang tahanan. Hanggang sa marunong na siyang kumuha ng ulam. May mga tanong dito. Mabait ba yung unang pusa? Oo, mabait. Mabait yung unang pusa. Ang mga pusa, Papa Jepoy, kumbaga, paano ba ito nakakatulong sa atin? Yung pusa. Pag-control sa mga peste. Padaga. Pagbibigay ng emosyonal na suporta sa tao. Companionship. Pwede pala to, no? Kasi ayon sa ating mga ninuno, itong mga pusa pala na ito ay tagabantay din sa mga masasamang espiritu. Oo. Kung halimbawa, natutulog ka, minsan yung iba, kaya binabangungot, Papa Jepoy, or sinusugo ng mga tik-tik. Dahil walang nagbabantay sa kanila. Na pusa. Oo, na pusa. Yan yung pusa, hindi kaya ng aso. Oo, yung pusa kasi na ano pala yan. Meron palang marami palang mata yan. Kumbaga, kung yung tao merong third eye, itong pusa, 6. 6 ang mata ng pusa? Oh. I-drawing mo nga yung sinasabi mo. Ha? I-drawing mo na. I-drawing mo nga yung... Papa Jepoy, ato pala, ang mga pusa ay ginagamit din sa animal-assisted therapy, kung saan sila ay kasama sa mga programa sa pagpapagaling para sa mga taong may iba't ibang emosyonal o pisikal na problema. Ang pagkakaroon ng pusa sa paligid ay maaaring magpababa ng stress at anxiety at magbigay ng pakiramdam ng kapanatagan, lalo sa mga may sakit o sa mga may problema sa mental health. Ang dami nagtatanong. Alam mo, mas concerned sila sa bulaklak mo sa ulo kaysa doon sa alamat. Ano daw meron? Bakit may bulaklak? Ang dami nanonood, no?
Drawing mo nga yung pusa na sinasabi mo na... Pero bago yan, Papa Jeff. Pinarusahan ba yan? Wala naman. Walang parusa dito. Wait lang. Yan yung pusa. Patingin ng pusa. Okay na ba? Okay na. Ang cute ng pusa, may bulaklak sa ulo. O, game. Ito na! Yan yung unang pusa. Yung gown na ang pusa. Nakita nyo? Ay, muna, bakit nasa steamer? bakit ganyan yung pusa? Ha? 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 Bakit? Papa Jepoy, ba't nandyan? Yan yung Ito yung masasabi ko. Yan yung kinain ni nung vlogger, nung YouTuber, si Speed. Si Speed. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Umuusok pa yung pusa mo, Nasa steamer, Yan talaga? Oo. Yan ang kauna-una po. Wag mo sanang iisipin na di ako purado. Barangay LS 97.1 Number 1